ay it's friendship over. Yan. Moments that make you realize it's friendship over. Lalong-lalo na with that person. Ayan. Sige, magbasa tayo ng mga tsaa ngayong umaga. Mga dahilan bakit hindi na kayo friends ng mga friends mo. Okay. Eto. Asa na yun? Ready na. Tapos sana yun. Okay, eto. Sabi ni Kaiser. Sabi niya, sa akin, Sexy Megan, yung moment na na-realize ko na it's friendship over, nung pinaramdam nila sa akin na kaya nila ako friend kasi pinakikinabangan nila ako. Di ba dapat ang kaibigan, may maibibigay man yan o wala, dapat tanggap mo sila. Kaso, sila kapag wala silang kailangan, parang hindi nila ako kilala. And then, nung gumawa sila ng group chat na wala ako, para makapag-plan sila ng gala without me and para mapag-usapan nila ako behind my back. At aware naman ako doon. So ayun, cut off na sila sa akin. Ha. Panalo pa rin naman ako kasi nawalan ako ng toxic people sa buhay ko. Totoo yan. Gaya nga ng sinasabi ko, 'di ba? Hindi mo kailangan ng sobrang daming friends. Minsan kahit iilan lang yan as long as totoo yan sa'yo. Hindi yan gagawa ng GC. Ng GC na wala ka. 'Di ba? Hindi ka pag-uusapan ng di ba? Alam mo naman iba yung pinag-uusapan ka in a good way and pinag-uusapan ka na may mali siya, na para bagang pinagtatawanan ka, lahat ng desisyon mo sa buhay pinagchichismisan ka. Yung mga ganong klase ng kaibigan, hindi natin kailangan sa buhay yon. And sila yung mga kaibigang unang-unang dapat kina-cut off mo, dinadrop mo like a hot potato. Diba? Na parang hindi mo kailangan ng gano'n. Pinag-uusapan ka ng, diba, ng hindi maganda. Nang hindi mo naririnig behind your back. So, tama yan. I'm happy for you, Kaiser, na, diba, hindi mo na friends yung mga ganyang klase ng tao. Eto, sabi naman ni J.R. Lorenzo, yung moment na friendship over is yung na-realize ko, yung akala mong maituturing mo na talagang kaibigan siya dahil sa pinagsamahan nyo, pero hindi pala. Dadating yung araw na pag wala ka or nakatalikod ka, ang daming sinasabi at pinagchichismisan ka, awit yun. Diba? Alam mo, hindi ko rin maintindihan kung bakit may mga ganitong tao na parang pagkatapos mong, lalo na yung natulungan mo, hindi naman sa nanunumbat tayo, di ba? Hindi naman sa ipinagmamalaki mo, isusumbat mo sa kanila na pagkatapos kitang tulungan, di ba? Tinanggap kita, pinakilala pa kita kina mama, kina papa, friends na friends kayo ng aso ko, tapos eto kapag chichismisan mo ako, i-chichismis mo ko sa ibang tao na para bang it's a negative thing para sa akin. Yung gano'n, 'di ba? Hindi ko rin maintindihan kung bakit may mga ganyan tao, pero ako ang masasabi ko lang, once ma-realize mo, once malaman mo na ganong klase sila ng tao, cut off mo yan, drop mo yung mga ganyang tao because hindi nila deserve ng seat on your table. Diba? Parang hindi nila deserve ng place sa buhay mo. Ayan. Oo, lalo na pagkagantong, diba? Magbabagong taon na. Ay, nako. Dapat New Year, new set of friends. Charot! New Year, and then dapat yung mga kaibigang hindi naman nakakatulong sa'yo, pinagchichismisan ka pa, cut off mo na. Diba? O, eto. Sabi ni Jen, sa akin, Sexy Megan, na-realize kong friendship over na nung umiiwas na siya ko unti-unti because ayaw na pala niyang bayaran yung pinautang kong 50,000. Nagtiwala ako na babayaran niya ako. Nung una parang okay pa. Pero nung nag-mention na ako tungkol sa pagbabayad niya, nagbago na siya. Hanggang ngayon, hindi na po ako kinakausap. Grabe! Eto pa yung sinasabi natin na pag nagpapahiram tayo ng pera, hindi lang talaga pera yung pinapahiram natin. Pinapahiram din natin yung tiwala natin, binibigay natin yung tiwala natin dun sa tao na, alam mo yun, you trust that person na magbabayad siya on time. Pag sinabi niyang magbabayad ako sa katapusan pala ng mundo yun, di naman nagsabi. Pero 'di ba, kasama yung tiwala pag nagpapahiram ka kasi sabi niya babayaran niya ako eh. Lalo pa pag kaibigan mo, ang dami kong mga kakilala na nasira yung friendship nila all because of pera.
'Diba? Dahil hindi nagbayad ng utang and ang hirap makipagplastikan dun sa tao. Plastikan talaga yung term. Kasi 'di ba ang hirap makitungo na alam mong may utang ka sa akin tapos eto ka nagpaplano ka ng trip papuntang Taiwan, mag-Hong Kong ka pa, magsi-Singapore ka, mag-abroad ka, samantalang may utang ka sa akin. Ang hirap, 'di ba? Well, ako para sa akin, ang hirap makitungo dun sa tao na alam mong may utang siya sa'yo. Tapos parang be, yung utang mo sa akin, nakikita mo ko araw-araw, tapos hindi mo ko iniimik, hindi mo mini-mention sa akin yan, wala ka na bang balak bayaran yon, 'di ba? Minsan kasi iniisip nila porket magkaibigan naman kami. Or kaya iniisip nila, hindi may pera naman yun, okay lang sa kanya kahit hindi ko na bayaran. Huy ha, wag po kayong ganun. Oo, nagpahiram ka ng pera, pinahiram mo rin yung tiwala mo, binigay mo yung tiwala mo sa tao, lalo na pag sinabi niyang magbabayad siya. 'Di ba? So magbago na po kayo, please lang. Eto, sabi ni Liza. Ay, sabi niya dito, Sexy Megan, para sa akin, friendship over na nung nalaman kong lumalabas pala sila ng ex ko. Okay lang naman sa akin kung magkagustuhan sila, pero bakit naman agad-agad? After lang namin mag-break, kaka-break lang po namin noon, and then nalaman ko na lumalabas na pala sila. It makes me think tuloy na siya ang dahilan bakit nanlamig sa akin yung boyfriend ko. Dahil madalas pala silang mag-usap dahil workmates po sila. Oh, tsaa! Ay, nako. Ako, hindi ko alam kung sa akin lang ba to or what. Pagkaalam kong naging ex yun ng kaibigan ko at lalo na close kami, kahit na magsabi siya sa akin na ibibigay ko ang buwan ng mga bituin ng ulap, manliligaw ako sa'yo, sagutin mo lang ako, mga ganun. Hindi talaga. Kahit pagwapo yun at mapera. Kung alam ko na ex siya ng kaibigan ko, tapos close kami, hindi kita papatulan, be. Kasi ang awkward, 'di ba? Nung kayo pa nung kaibigan ko, nagkikwento siya tungkol sa relationship nyo, tapos ngayong break na kayo ng kaibigan ko, manliligaw ka sa akin, sasagutin kita. Parang ang awkward, 'di ba? Tapos kung kunwari magpapakasal kayo, tapos maid of honor mo yung ex ng magiging asawa mo, parang awkward. Naniniwala ko na it's an unwritten rule. O, hindi ko alam. Pero kung para sa akin lang, hindi ko naman pinipilit yung opinion ko sa opinion nyo. Pero pag sa akin lang, parang hindi kita papatulan kung alam kong ex ka ng super close kong friend. Yan. Ayoko. Awkward, di ba? Ba yan? Well, good for you, Liza, na nalaman mo, di ba? At least wala na kayo nung lalaki na yon na mukhang mukhang pinagpalit ka sa iba at friendship over na rin kayo nung friend mo na yun na parang delikadesa, di ba? Yun ang tawag doon eh. Walang delikadesa. Anyway, ayan, like I said, hindi nyo naman kailangan ng sobrang daming kaibigan as long as kahit may kukunti lang yan, basta totoo sila sa inyo, 'di ba? Yung talagang they will stand by you kung ano man ang mangyari, basta kahit konti lang sila, totoo sila sa'yo, win-win pa rin yan. It's still a win for you. So, ayun lang. So, yung mga toxic people, toxic friends na meron kayo, isip-isipin nyo na, check nyo na yung friend list ninyo. Friends list. Tingnan nyo na kung sino ang mga ang mga toxic na pwede nyo nang i-let go ngayong 2023 kasabay ng pag-change ng taon. Ganon. Ayun ako. And of course, kapag alam nyo naman na meron kayong mga totoong kaibigan, value them, treasure them, because yun nga, ang hirap maghanap ng totoong kaibigan sa panahon ngayon. Yan. Anyway, okay, maraming salamat. Lalayas na ako. Lalayas na ang inyong totoong kaibigan. Maaasahan. Mapaghihingahan ng sama ng loob. Wow, may pagganon. Oo, hindi ko kayo chichismis. Pag sinabi kong friends tayo, friends talaga tayo. Ganyan kabait si Sexy Megan. Woo! Sabi. Lalayas na nga ako. Susunod na si Ganda Wanda. Siya na po ang susunod ninyo makakasama. Maraming salamat for spending the first 3 hours of your day with me. Bukas ulit, gising kayo ng maaga, alas 6 hanggang alas 9. Ang inyo pong ka-sexy time between 6 to 9. Sexy Megan, dito lang yan sa Nag-iisa, nakakayangan fresh. 101.1. Yes, the best. Good morning!